Magandang umaga. Salamat po sa mga taong nag-greet sa aking birthday kahapon. Bless you in the name of Jesus Christ. Ngayon po, ito po ang last message natin tungkol sa birthday ni Jesus Christ for this year. Una po, ito po ay para gunitain kung ano nangyari ng birthday ni Jesus Christ. Una, makikita natin ang sanlahi ni Jesus Christ ay minimension sa chapter 1 verse 1 to 17. Pero hindi na po natin babasahin to. Meron pong 14 generations from panahon ni Abraham, binabanggit ho hanggang sa panahon ni Joseph dahil siya ay nasa lineage ni Jesus Christ. At dito, sabi rin po sa Luke chapter 3, sa naalala ko sa verse 23 to 38, makikita po natin na si Jesus Christ ay nagkaroon ng edad na 30 na taon, no? At dito nagkaroon siya ng ama-amahin o stepfather na si Joseph, na anak ni Heli. At lahat yan, genealogy ni Jesus Christ o sanlahi ay nakatala. Pag sinabi yung genealogy, yan yung talaan, registered voter o kumbaga sa local civil registrar. Yan po ang panahon ni Jesus Christ. Maalala rin po natin no, si Jesus Christ ay nakikita po natin yung kanyang nanay mula sa Nazareth. Ang angel Gabriel po ay nagpakita kay Mary. Makikita po natin yan sa Lucas chapter 1 verse 26 to 30. Napakahaba, ikwento ko na lang po. Pero ang pinakamabigat dito, yung Luke chapter 1, makikita natin sa verse 26 hanggang 28, talagang makikita natin, binati siya ng angel Gabriel. No? Ang sabi dito, 2 times ginamit yung salitang favor mula verse 28 hanggang 30. Sabi dito sa Ingles, pakinggan nyo. And the angel came into her and said, Hail, you are very highly favored. The Lord is with you. Blessed are you among women. And when she saw him, she was troubled, saying, and cast in her mind, what manner of greeting is this? And the angel said unto her, Fear not, for you have found favor with God. Verse 31, Behold, you shall conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, he shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give him the throne of David forever. Mga kapatid, ito yung bagay na talagang si Jesus Christ ay talagang destined, prophesied na ipapanganak. At nagpakita si Angel Gabriel kay Mary, sabi niya, Thou hast found favor with God. Tapos, you are highly favored. 2 times. Pabor po. Hindi dahil siya'y malinis, kung hindi pinaboran lang si Mary ng Diyos. Pinaboran, magkaroon ng access na siya ay magiging ina ng the Lord Jesus Christ. Ngayon, dito naman sa isang ebidensya rin, si Mary ay binisita niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Makikita natin sa chapter 1 verse 39 to 56. Naglilihi rin si si Elizabeth. So, ilang buwan lang ang lamang ni Elizabeth sa paglilihi kay Jesus Christ. Magpinsan si John the Baptist at si Jesus Christ. Tapos makikita rin natin sa Luke chapter 1 verse 40 to 55, yung Magnificat na sinasabi ng mga churches, the Magnificat or the glorification of God.
Ginlorify ni Mary, binidabidan niya si Jesus Christ. Ay binidabidan niya ang Diyos. Sabi niya rito, and Mary said, my soul does magnify, my soul does glorify the Lord. Ay, ang aking sarili, ang aking kaluluwa, niluluwalhati si Yahweh. At ang aking spirito ay nagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Verse 46 ng chapter 1 ng Book of Luke. Sabi niya rito, and Mary said, my soul does magnify the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. That is from chapter 1, verse 46 to 47. So makita nyo, no? Mismo si Mary ay nagbigay ng papuri sa Diyos sa harapan ng mga nakikinig sa Kanya. Tapos makikita rin natin, isang anghel nagpakita kay Mary nagpakita kay Joseph patungkol kay Mary. Yung una, si Gabriel nagpakita kay Mary para i-announce na maglilihi siya na isang batang sanggol na si Jesus Christ mula sa Holy Spirit. Kaya nung nadatnan ni Joseph si Mary, naglilihi na siya sa batang lalaki as prophesied by the angel Gabriel, the angel of the Lord. Ngayon, dito naman, nagpakita rin yung angel kay Joseph. Kasi sabi ni Joseph, may anak ka na eh. Alam nga naman pakasalan pa kita, parang ganon. Pero, mabait si Joseph. Ayaw niya ilagay sa kahihiyan si Mary kung sakaling maghihiwalay. Kinontra to ng angel of the Lord sa panaginip. Huwag kang matakot na maging asawa mo si Mary. Ang anak niyang, ang pinaglilihihan niya ngayon ay mula sa banal na espiritu. Kaya doon nakita na kahit sa panaginip hanggang ngayon, New Testament na yan, ay talaga ang Diyos minsan, kaya mag-iingat din kayo sa panaginip, nagre-reveal ang Diyos. Kaya importante po, minsan kinakausap ka sa panaginip, minsan kakausapin ka sa isip, minsan kakausapin ka ng Diyos direkta sa puso mo. Kaya minsan huwag niyong babaliwalain yan. Kasi si Jesus Christ hindi ipapanganak kung hindi para tayo maligtas. Tapos sabi rin, si Jesus Christ ipapanganak sa Bethlehem. Makikita nyo sa Luke chapter 2 verse 1 to 7. Talagang may Diyos talaga. Tapos, naalala nyo yung kwento. Sabi ng iba, 3 hari. Actually, hindi hari yon. 3 matatalino, 3 marurunong. Wise men nga ang translation. Hindi po 3 kings. Wala kayong makikita sa Douay Rheims version ng Catholic versions of Bible. Wala rin kayong makikita na 3 kings yun. Wala naman silang kaharian eh. Pero 3 sila. Binisita si Kristo, no? At nagbigay ng mga regalo. Sabi ni King Herod dati, nalaman ko may propesiya. Meron daw isang bituin mula sa silangan o sa east. Magsa-shine at ituturo kung saan ipapanganak ang hari ng Israel. Kaso ang nangyari, hindi hari ng Israel. Ang iniisip ni Herod, hari na engrande, papalitan siya sa trono. Ang ginawa naman itong 3 mago, hindi na sila bumalik. Pinagsabihan sila ng hell, huwag na kayo bumalik. No? Papakinabangan lang kayo niya, mga bangag yan. Sabi niya, si Herod, bangag daw. So nakita niyo, no? So, wala naman salitang bangag. Pagbaga, nadidelirio. Masyadong takot na takot, matanggal sa posisyon. No? Si Jesus Christ, hindi niya alam, hari ng mga hari. Hindi nila matanggap. Tapos, makikita rin natin, nung pinanganak si Jesus, siya ay, makikita nyo na, dahil pinapahanap ni Herod yung pinapapatay niya, ito yung pista ng mga inosentes na sinasabi ng karamihan sa mga matatanda ngayon. Yung Feast of the Innocent. Ito yung pinapapatay ni Herod lahat ng Hudyo na lalaki. Batang Hudyo na lalaki. Pag babae, hindi. Kasi alam ng mga Romano yung
ni King Herod in particular na may prophecy na ipapanganak ang isang batang lalaki na magiging tagapamagitan, magiging hawak niya ay isang gobyernong perfect na na-misinterpret ni Herod. Ngayon, nung ninutusan niyang papatayin, tinulungan sila ng anghel. Makikita niyo po yun sa Matthew chapter 2 verse 13 to 23 kung my memory is right. So, tinutusan sila na umalis at pumunta ng Egypt. Tingnan niyo yung sequence, pilit nilang pinapatay ang lahi na papunta kay Jesus Christ ng kaaway ni Satanas. Pero wala siya nagawa. Lumipat sila ng Egypt temporarily at bumalik sila ulit sa Jerusalem nung sinabi ng anghel, patay na si King Herod. Yan po ang complete story, summary ni Jesus Christ nung pinanganak. Kaya meron tayong Christmas. Ang Christmas natin, araw-araw. Ang Christmas natin, pwede nating i-celebrate ng December 25. Pwede nating i-celebrate ng April, May, June. Kasi si Jesus Christ nung pinanganak, summer. Walang pastol ng tagyelo. May yelo sa Israel Magkakaroon ng yelo December. Paano magkakaroon ng pastol na ipapanganak si Jesus? Mali, di ba? So, maaaring, dahil nga ang kalendaryo nila, December 25, malamig din. Sa atin, Shislu, sa kanilang month, kung papansin ninyo, sa Luke chapter 2, verse 8 to 20, yung mga shepherds, yung mga pastol, nagpakita mga anghel. Alam niyo, bibigyan ko ng dinto, why do we celebrate Christmas? Ito sagot ko. Kung yung mga anghel sa langit, nagsaya, nag-glorify sa Lord. Ito pang mensahe nila. Pakinggan nyo. Ayan basahin ko yung verse 8 hanggang 11. Pakinggan nyo to, English version. Ang sabi, and there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Gabi pa, kung tag-yelo yan, December, walang pastol na babanggitin. Second, kung hindi pwede mag-celebrate ng Christmas, bakit ang mga angels nagdiwang? Sabi rito, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shined about them, and they were so afraid. And the angel said unto them, fear not, for I bring you good tidings. Ayan, sabi niya, good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you, verse 11, for unto you is born this day the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Verse 12, and this shall be a sign unto you, you shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was, ito na matindi, verse 13 ng chapter 2 ng Book of Luke. And suddenly there was an angel, a multitude of heavenly hosts, praising God. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. Kung hindi nila sinelebrate yung Christ's birthday, mali naman yun, doktrina ng tao yun. Sinelebrate ka ng mga anghel, but glorify si Lord, pinraise si God, the Father, pinraise nila. Bawal magdagdag, magbawas sa Biblia. Kaya you can celebrate Christ. Ngayon, tatanungin nila, hindi naman birthday ni Jesus Christ. Ang tanong ko, may date ba? Wala naman date. Katulad ng Sabbath, ang kalendaryo ng Hudyo iba. Sabi ng iba, ako magsisimba ako
Biyernes kasi Sabat. Ang tanong ko, ano ba kalendaryo mo? Hudyo ka ba? Kaya sinagot ni Jesus Christ yung mga religyoso yung mga Pariseo ng mga panahon ni Jesus Man was not made for the Sabbath, but the Sabbath for men. Kaya, alam ka naman magsimba ka, Biyernes, sino magsisimba dyan? Kaya ginagawa nila, linggo. Kala ni Satanas, matatrap niya ang tao, porket linggo, hindi ka pa makapag-church. Mali! Hindi ka pwede mag-church ng Sunday pagka Hudyo ka. Kasi bounded ka by the law. Si Jesus Christ, hindi naman niya sinira yung law. Sabi niya, I came not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Kaya pwede na tayong magsamba ng linggo. Pwede na rin tayo mag-celebrate ng birth ni Jesus Christ ng December 25. Kasi wala naman date. Oo, tama kayo. That was summer. Nakita nyo naman, chapter 2, verse 8 to 20. Ang Biblia na nagpaliwanag, hindi ako. Kaya pwede tayo mag-celebrate. Hindi ko tinatawag na Christmas. Tinatawag ko yung Christ birthday. Kasi iba Amen ba? Kaya napakaganda po. Yan po ay short penging tubig devotion kay Jesus na uubo po. Kaya naniniwala po ko na si Jesus Christ talaga walang problema mag-celebrate ng birthday ni Jesus Christ. Kasi mismo ang mga anghel ng Diyos hindi pinigilan ng Diyos mismo. Diba sabi? Glory to God in the highest, and peace to all, and goodwill to all men. O di ba? Nag-celebrate yung mga angels, mas marunong pa kayo sa mga anghel. Sila nga nakisinaksyan nila yung birthday ni Jesus Christ, masaya sila. Tapos tayo, di tayo masaya sa birthday ni Jesus. Kung hindi nagsalaman tao si Jesus Christ na orig, bakit mo sinabi orig? Totoong tao, bagamat siya'y Diyos, iniwan niya ang pagka-Diyos niya upang maging masunurin sa krus, upang maging masunurin, maging halimbawa ng kanyang kamatayan para sa kaligtasan natin at nabuhay muli para sa ating kaligtasan. Yan po ang mensahe para sa akin tungkol sa Christmas. I hope ang sentiments nyo sa pag-celebrate ng Christmas ay hindi po dahilan yung date. Hindi dahilan dahil wala naman sinabing date Ang importante yung essence, yung mensahe ng Christmas. Tama ho ba? Kaya ito po, awitin natin bago tayo magtapos. Isang awitan na paborito ko, awitin natin yung Above All. For Christmas, we must worship Jesus Christ above all power, above all king, above all nature, and all created things, above all wisdom, and all the ways of men. You were here before the world began. That is Jesus Christ. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose
trample on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stones, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified and laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Purihin ang Panginoong Jesucristo. Medyo pasensya na kayo, hindi naman ako maganda kumanta, hindi maganda yung background, pero ang importante, ginugunita natin ang kapanganakan ni Kristo. Maraming salamat po. Bye-bye.